Ito ang latest update sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon na magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan mahigit na 4 na buwan na ang nakakalipas. Isa na namang police colonel na nasangkot sa iskandal ang umano'y nagbanta sa isang ginang na maaari siyang mawala gaya ng nangyari sa beauty queen na si Catherine Camilon sa Batangas. Ginawa ng biktima ang pagsisiwalat laban sa ranking police official ng Philippine National Police or PNP matapos na maghain ito ng kaso sa Office of the Ombudsman noong Huwebes. Inamin ng ginang na ilang taon rin siyang nakipagrelasyon sa police colonel. Pero nang nagpasya siyang putulin na ang kanilang relasyon, ipinadala nito ang kanilang video sa kanyang pamilya. He uses the official position to threaten the lives and safety of the complainant and her family by bragging that he can make enforced disappearances. Nakasaad sa reklamo ng ginang kay Ombudsman Samuel Martires. Nagsampa ang ginang ng mga kasong kriminal at administratibo laban sa police colonel matapos na ipadala ang isa sa kanilang mga video sa kanyang mister at 17 anyos na anak na babae. Samantala, sinabi ni Senator Bato de la Rosa na saksakan ng pagkasinungaling si dating Police Major Alan De Castro sa naganap na Senate hearing. Very blatant yung kanyang paglalay before the committee. Napakabigat lahat ng issue. Yung punto na nagkukonfirm na girlfriend niya yung nawawalang beauty queen. Napakaraming testimonial evidence at saka meron pang physical evidence. Yung picture, lahat-lahat na. At saka yung conclusion mismo ng mga investigador. Mga seasoned investigator yan. Very slim ang chance na magkakamali sila sa kanilang conclusion. Tapos siya, wala naman siyang controverting evidence na pinresent. Testimony lang niya at wala siyang maipresentang corroborating statements or corroborating evidence. Ani Senator Bato de la Rosa. Narito ang buong panayam kay Senator Bato de la Rosa patungkol sa katatapos na Senate hearing. Bakit nga po ninyo ipinakontempt? Hindi ho kayo kontento sa mga naging sagot ho niya? Hindi kontento at very blatant yung kanyang paglalay before the committee. Unang-una, tinanong ko siya kung girlfriend mo ba yung nawawalang babae, yung nawawalang beauty queen. Sabi niya, hindi po, Your Honor. Hindi ko girlfriend yun. Tapos tinanong yung kabila, yung father, yung mother, yung sister, ay talagang sinasabi na girlfriend niya. Tapos yung mga barkada ng nawawalang beauty queen, nag-isikot ng apirabit na girlfriend talaga niya yon at may nakalap na mga pictures, nag-provide yung mga kaibigan ng pictures doon sa mga investigators na mga intimate moments nila, intimate pictures. So therefore, tinanong ko rin yung investigator ng NBI, ang kanyang conclusion talaga is girlfriend. At tinanong ko rin yung investigator ng PNP sa IDG, ang kanyang conclusion is talaga girlfriend niya, sir, yung nawawala. So napakabigat na lahat ng yung issue ay yung punto na nagko-confirm na girlfriend niya yung nawawalang beauty queen ay napakaraming testimonial evidence at saka yung meron pang physical evidence, yung mga pictures, lahat-lahat na. At saka yung conclusion mismo ng investigator, mga seasoned investigator yan, hindi yan very slim ang chance na magkakamali sa kanilang conclusion. Tapos wala naman siyang controverting evidence na present. Kasi sabi ko, you show cause why I cannot cite you in contempt. Ang sabi lang niya is, hindi ko talaga girlfriend yun, sir. Yun lang, kanyang personal statement lang niya, testimony lang niya. Wala siyang may presenta na ibang corroborating statements or corroborating evidence. So, sabi ko, I am not satisfied. This chair is not satisfied with your answers. Therefore, you're lying. You are lying before this committee. So, I would rule for the citing in contempt against the said person. Moved by Senator Robinson Padilla. Opo. Senator Bato, ano ho bang significance kung ma-establish man po ninyo sa pagdinig ng Senado kung may relasyon talagang yung dalawa or wala? Ang maganda doon, makita natin na napakatotoo siya sa kanyang sinasabi. Kasi the useless yung gaganapin natin ng inquiry in aid of legislation kung puro pagsisinungaling yung ating inimbestigahan. So marami tayong ma-alert kung from
ma-establish na natin na girlfriend niya yun, then malaking bagay na yun to start with, to begin with, Opo. sa investigation. Pero first question pa lang, nagsisinungaling na siya. So, useless yung magiging takbo ng investigation kung gano'n ang ating resource person. Very evasive, very lying siya. At nasa kustodiyan na po ninyo, 'di ba? Sa Senado po si De Castro. Ano yung dapat mangyari para ma-lift yung contempt order sa kanya, Senator? Well, next hearing, if the committee will be satisfied with his answers, magiging cooperative na siya at hindi na siya magsisinungaling. Amin lang naman yung pagsinungaling because hindi naman tayo pulisya tapos magsisinungaling siya sa committee. That's very unbecoming of him. At saka, huwag niya kami lukuhin. Ako, retired police ako. Hindi niya ako pwede lukuhin. Alam ko yung mga pangyayari na yan. Kaya, kung magsabi na siya ng totoo, din we might lift his contempt order. Opo. Senator, may mga nagtatanong, lagi ho kapag every issue ho na pumuputok sa balita, iniimbestigahan po ng Senado at ang lagi natin sinasabi, in aid of legislation. Ito pong kaso ni Catherine Camilon ay may ongoing court case na po. So sa side po ng Senate, ano yung aid of legislation na nakikita natin out of our congressional hearings ngayon? Number one, yung internal disciplinary mechanism ng PNP. Sinisisi nila ngayon ang PNP. Bakit daw dinismiss kaagad si Camilo, si De Jesus? Pag-dismiss ng, yun nga, ang police isa, nag-iingat na rin, no? Kaagad, pinatakbo na yung administrative case ng suspect ni De Jesus. De Castro. So, De Castro. So, dismiss siya. Nung siya na-dismiss, wala ng jurisdiction ng PNP over him. So, in the absence of a warrant of arrest, liable yung police for arbitrary detention kung papatuloy niya yung pagtulong kay De Castro. So, nirelease niya. So, yan ngayon ang mga props na hanapan natin ng paraan through legislation na kung paano natin ma-address yung ganyan. Hindi na mahinto. Kaya hanapan natin ng paraan paano madisiplina itong mga police through legislation na mag-empower ng liderato ng kapulisan na madisiplina yung kanilang hanay. At yan nga, right away, yung ginagawa ko ngayon na batas, yung PNP reorganization bill. Opo. Na pumasa na sa both houses at i-enroll na sa Malacanang for signature ng presidente. Yun nga, nilaban ko dahil after that hearing at sa previous hearings pa, yung nangyari sa Digamo case, yun nangyari sa Negros Oriental, yun nangyari sa Misamis Occidental, yung mayor na kinulong ng congressman, lahat yung nakikita natin yung role ng police, kung paano natin malilimit sana yung involvement ng police sa paggamit ng mga politiko na magamit yung police sa kanilang mga personal intentions, yung mga politiko na yan. So, minabuti ko na pinail ko doon sa organization bill na saan na yung chief PNP, lahat ng commanders down the line, regional directors, provincial directors, chief of police, ay magkakaroon ng power na i-detain yung kanilang mga police pag ito'y akusado ng mabigat na kaso. Kahit na wala pang warrant of arrest. Kagaya ba sa PNP, as a Armed Forces of the Philippines, kung saan yung kanilang mga kasundaluhan, kapag ito'y reported na may ginawang abuso, ginawang kasalanan, kahit na walang warrant of arrest, pwede lang ikulong yung kanilang sundalo. Kasi sa kaso ng polis, reklamo palagi ng mga complainant, sir, nag-file na kami ng kaso, wala pang warrant of arrest, i-bring nakakalaya itong polis at hinaharas kami na i-withdraw yung kaso. O yung mga witnesses namin, sir, ay binabayaran ng polis para umatras. So, dyan nakita natin ang problema. So, binabuti ko doon sa ginawa ko ng bill na bibigyan ng power yung mga commanders ng police na ikulong talaga yung mga police. Pero yun na, pagdating doon sa bicameral conference committee, ayun na, naglalabasan na yung opposition ng mga kasamahan natin sa House of Representatives at saka sa Senate mismo.
magiging unconstitutional daw yung ganyan na bill. Kapag kasi ang pulis ay civilian in character. Civilian in character na hindi na ito military. Pwede lang yan sa military gawin pero sa pulis hindi na kasi civilian ang pulis. So yun nga, malungkot tayo at natanggal yung particular provision na yon. Pero sa patakin, ito kasi mga ginagawang pag-hearing, nahanapan natin ng paraan talaga na makaproduce tayo ng legislation na makapagpabuti sa disciplinary mechanism ng ating kapulisan para hindi na pabalik-balik itong mga ganitong incident. Opo. Senator Bato, kambi lang kami ng kaunti. Anong naging reaction po ninyo dun sa paglalabas ng arrest order ng Senado laban kay Pastor Quiboloy? Wala tayong magawa. Ako, personally, prangka ako, ayaw ko sana makulong si Pastor Quiboloy dahil nakikita ko may mga whether you like it or not, may mga underpinning mga circumstances surrounding this case. Ayaw ko sana, pero wala tayong magawa dahil hindi rin natin pwedeng i-violate yung rules of court. Tayo yung mga senador, we have to follow the rule. Hindi tayo lawmaker, lawbreaker. So sundin natin yung rules of court. Kung sinasabi ng rules ng Senado, sinabi ng rules of the Senate na after exhausting all these available options na hindi pwedeng ikulong yung isang sinasite in contempt na resource person, ay dapat talaga may issue ng warrant. Then, sakit man sa kalooban natin, but still, we have to follow the rules. Andyan yung rules na yan, sundin natin dapat. Opo. Kayo malapit ho ba, Senator, kay Pastor? Well, kaibigan namin. Lahat kami ng mga taga-Davao, kaibigan namin si Pastor. Opo. At tinitingala namin siya. Tinitingala namin siya na isang spiritual leader. At hinahangaan natin yung kanyang pagiging spiritual leader. So, pero pag sinasabi kong hinahangaan ko, hindi ko sinasabi na baka sabihin na naman nakikinig kayo na pinapawalang sala ko si Pastor, ha? Hindi ako siya kasama 24 hours a day. Kaya hindi ko makapagsabi kung ginawa niya yan o hindi. Pero personally, ang impresyon ko sa kanya ay isa siya matino na tao, kagalang-galang at hinahangaan. Yun lang ang aking impresyon talaga. Opo. Kaya yun lang. Opo. Ano hong payo ninyo sa kanya bilang kaibigan ho ninyo? Meron ho kasi siyang alinlangan po sa may alinlangan po siya sa pagharap sa Senado. Kaya nga ho tayo umabot sa arrest order na ito. Ay, kung gusto niya, akong mag-security sa kanya. Kahit na one-man security ako, haharangin ko lahat ng maitreat sa buhay niya. Hindi ko papalusutin kung sino man may threat sa kanyang buhay. Magbubuluntir ako, mag-security sa kanya. Kung mananaisin niya na pumarap doon sa Senado, mas maganda sana. Pero yun lang, at the end of the day, the decision is coming from him and him alone. Senator, hindi ho ba nagkaroon ng pag-reach out sa inyo si Pastor Quiboloy para kay personal or magkausap kahit sa telepono man lang? Hindi naman. Yung mga kuwalang niya, yung mga tauhan niya, nag-text sa akin. Ganon, nag-text. Yung kanilang nagpapalabas yung kanilang pagkadismaya sa mga pangyayari. But then again, I told them na in-exhaust na ni Senate President lahat ng options na magkakaroon ng compromise, middle ground. Kasi hindi naman kami mas marami, no? Hindi kami majority, pero marami-rami pa rin kami na ayaw na maikulong si Pastor Quiboloy. Pero wala tayong magawa. We have to follow the rules. So, yun. Respetuhin na lang natin yung pag-issue ng Senate President ng warrant of arrest. Alright. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.